ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Pilipinas Extension sa DZRH at RHTV. Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado, ano po? Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. At maraming salamat po sa inyo na ang Agri-Asenso hanggang sa susunod na sa 4:05 na po ng inyong paboritong programa ang DZRH. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulyas. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado.
sa Pool Sabado. Magandang araw o magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool Sabado. Pinsala ng nagdaang mga bagyo at pinalakas na habagat sa agri-sector. Sumampa na sa 1.79 billion pesos. Higit 51,000 magsasaka apektado. Sa Pool Sabado. 3 bagyo nakapalibot muli sa bansa. Hanging habagat muling magpapaulan sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. Schedule ng impeachment trial ibabalik na sa hapon ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa Pool Sabado. Panibagong round ng oil price hike namumuro sa susunod na linggo. Sa Pool Sabado. Ipo-ipo na nalasa sa bayan ng Donsol sa Sorsogon. Sa Pool Sabado. At vice-alkalde ng isang bayan sa Lanao del Sur arestado sa kasong pagpatay. Sa Pool Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Dito ho sa programang Sapul Sabado. Ako po ang inyong makakasama sa isang oras na balitaan. Ito po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. 10 minuto ho makalipas ang alas 9 ng gabi sa detalye ho ng ating mga balita. Umakyat pa sa 7.4 million na mga individual ang bilang ng mga apektado ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at hanging habagat. Ayon po sa NDRRMC, kabilang rito ang mga taga Regions 1, Region 2, Region 3, Region 5, Region 6, Region 9. Gayon din ho ang Calabarzon, Cordillera, National Capital Region at Mimaropa. 29 naman ang naitalang nasawi, 19 ang sugatan, habang 3 pa ang nawawala. Pinakamaraming nasawi sa Benguet na umabot sa 15, tig-4 sa Rizal at Batangas, 2 sa Caloocan at tig-1 naman sa La Union, Quezon Province, Oriental, Mindoro at Negros Occidental. Sa kasalukuyan, higit 40,000 individual pa rin ang mga nasa evacuation center. Ito'y matapos mapinsala ang nasa 2,300 mga kabahayan kung saan 269 ang tuluyang nawasak. Sa kabuuan, umabot na sa 4.7 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng kalamidad sa mga infrastruktura. Sa Pool Sabado. Kaugnay po ng balitang yan, sumampa na sa higit 1.79 million o billion pesos. 1.79 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor naman ng agrikultura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Gayon din ho ang pinalakas na hanging habagat. Ayon sa Department of Agriculture, kabilang sa mga apektado ang higit 51,000 magsasaka, habang napinsala naman ang nasa higit 41,000 ektarya ng mga taniman. Dahil dito, pumalo na sa higit 44,000 metric tons na mga pananim ang nasira. Kabilang sa mga apektado ang Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, gayon din po ang Western Visayas. Sa Pool Sabado. Kaugnay pa rin ng naranasan nating mga malalakas na mga pag-ulan, umabot na po sa 89 ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyo at hanging habagat. Ito ay ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC kung saan 29 na ang nasawi, 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Tinataya namang nasa 4.7 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at 1.7 billion pesos naman sa agrikultura. Sa Pool Sabado. Kaugnay ng balitang yan, nanindigan po ang Metropolitan Manila Development Authority na indikasyon na gumagana ang mga flood control mitigation o flood mitigation intervention ng pamahalaan ang mabilis na paghupa ng baha sa National Capital Region. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, halimbawa nito ang bahang naranasan sa G. Araneta Avenue sa Quezon City.
Aniya, noon ay inaabot ito ng hanggang 1 buong araw. Pero ngayon, 5 oras na lamang ang lumipas bago ito tuluyang humupa. Bukod dito, inihalimbawa rin ni Torre ang mas mababaw na ngayong mga pagbaha. Sinabi naman ng General Manager ng MMDA na bagamat may mga improvement, marami pa rin silang kailangang gawin para maresolba na ang problema ng bansa sa baha. Sa pool Sabado. Samantala, maaaring makakuha ng benepisyo ang mga naaksidenteng manggagawa dahil sa masamang kalagayan ng panahon sa ilalim yan ng Employees Compensation Program o EC Program. Ito ang paalala ng DOLE kung saan kabilang sa sakop nito ang ilang aksidenteng nangyari habang papasok o pauwi mula sa trabaho. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga benepisyo ng income replacement para sa mga temporarily hindi nakakapagtrabaho at medical reimbursement na hanggang 60% ng gasto sa gamot at konsulta. Ang mga private sector worker ay maaaring maghain ng claim sa SSS, habang sa GSIS naman para sa mga empleyado ng pamahalaan. Paalala ng Employees Compensation Commission, mag-ingat at itago ang mga resibo at dokumento ng aksidente dahil kailangan ng mga ito sa pagproseso ng claim. Sa pool Sabado. Kaugnay po ng balitang iyan, nasa ating linya na po ang DOST Pag-asa. Makakasama po natin si Sir Obet Badrina. Sir Obet, magandang gabi at welcome po sa DZRH. Ano po ang kalagayan o magiging kalagayan ng ating panahon? Magandang gabi po. Bukas, inaasahan natin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat-pagulog sa malaking bahagi ng Northern and Central Luzon, kabilang na rin dyan ang Metro Manila. Sa ngayon po, may minomonitor tayo na 3 bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, and among the 3 tropical cyclones po, yung Typhoon Sodel na nasa 2,555 kilometers silangan Northern Luzon ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Lunes at maaaring magpalakas ng habagat. Kaya inaasahan pa rin natin this week, posible po na medyo maulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Sa iba pang bahagi ng ating kapuluan sa Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. May isa pa tayong bagyo na minomonitor, nasa mahigit 1,000 kilometro naman ito silangan ng Eastern Visayas, pero sa ngayon po, wala naman itong direktang epekto sa ating bansa. Yung dati naman bagyong Neneng ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, naging mula po sa pagiging low pressure area ay naging bagyo po ulit ito at may international name na Jenari. At wala rin naman po itong direktang epekto din sa ating bansa. So yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Sir Albert? Yes po, sir. Apo, sir, nabanggit ho ninyo na sa pagpasok ho, sa paglapit ho sa PAR nitong si Typhoon Sodel, hahatakin po muli nito yung hanging habagat dahilan po para maging maulan ulit yung mararanasan nating panahon next week, specifically ho sa araw ng Lunes. Masasabi nyo po ba na posibleng maulit yung level ho ng rainfall na naranasan natin itong nagdaang week na ikinumpara pa nga po ng MMDA, kung hindi ako nagkakamali, sa epekto ng bagyong Ondoy? Sa ngayon po, magbabase muna tayo sa kung ano po yung latest na datos natin. Hindi po natin inaalis yung posibilidad na mangyari po yun, pero sa ngayon mababa pa. Alright, maraming salamat po, Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Salamat po. Sa pool Sabado. So yan ho ang forecast ng ating Pag-asa. Ibig sabihin, bagamat naging maaliwalas ang panahon natin ngayong araw ng Sabado, maging pa rin tayo, maging alerto pa rin ho tayo. At wag hong kakalimutan magdala ng mga panangga sa ulan at baha, sapagkat pagsapit ho ng araw ng Lunes, posible pa rin hong maging maulan ang ating mararanasang panahon. Sa pool Sabado. Samantala, pinawi ho ng Malacanang ang pangamba ng publiko na baka maabuso ang pondo para sa konstruksyon ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga inilatag ng paraan ng pamahalaan
para mabantayan ng publiko ang mga proyektong pinopondohan ng public funds at upang masuri kung ano na ang lagay ng mga ito. Giit ni Castro, hindi na naisin ni Pangulong Marcos na magkaroon muli ng ghost projects gaya na nangyari noong mga nakalipas na taon. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, ang inatasan na tumukoy ng priority sites para sa mga itatayong evacuation center sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act. Sa pool Sabado. Nananatili namang naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development para sa posibleng epekto ng Typhoon Saudel. Ang naturang sama ng panahon ay inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng ngayong Sabado ng gabi at posibleng bigyan ng o tatawagin itong bagyong Obet. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at Spokesperson Irene Dumlao, nakahanda na ang kanilang quick response team sa central office at mga field offices. Gayon din ang mga kinakailangang specialized equipment. Iti Dumlao, bukod sa 715 million pesos na quick response fund, naka-preposition na rin ang nasa 3.8 million na mga family food packs sa buong bansa. Sa ngayon, patuloy ang pagtugon ng DSWD sa mga pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng hanging habagat. Sa pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, lumobo ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis sa Quezon City. Kasunod pa rin ang mga naranasang pagbaha. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, pumalo na sa 62 ang kabuang bilang ng leptospirosis cases mula noong August 5 hanggang 18 kung saan 5 na ang nasawi. Mas mataas ito ng 138% kung ito ay kukumpara sa naitalang bilang sa nakalipas na 2-week period, gayon din sa itinakdang alert threshold. Ang mga apektadong individual ay edad 4 hanggang 74 years old at karamihan sa mga ito ay kalalakihan. Kabilang sa mga tinamaan ng leptospirosis sa Quezon City ay mga construction worker, mga estudyante, tricycle driver, security guards, garbage collector at delivery rider. Sa pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:21 ng gabi. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Thank God it's Good evening, Metro at Mega Manila. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila.
Pilipinas, extension sa DZRH at RHTV. Samahan Sa pool, Sabado. Gabi ng misteryo ngayon pong Sabado. Ano po? Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Zalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ako po si Kyle Bulyas, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sapul Sabado. Sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan, pinamamadali na ng Department of Public Works and Highways ang pagkukumpuni sa mga infrastrukturang nasira dahil sa mga pagguho ng lupa sa Baguio City at Benguet, dulot ng mga pag-ulang dala ng hanging habagat. Tinatayang aabot sa nasa 3 billion pesos ang kabuang halaga ng pinsala at kailangang pondo para sa mga repair. Kabilang sa sinuri ng DPWH o ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang bahagi ng kalsada sa La Trinidad na siyang koneksyon ng Benguet at Nueva Vizcaya na ngayon hindi nadaraanan ng mga motorista. Ayon kay Dizon, magtatayo ng mas matibay na slope protection sa lugar para maiwasan na ang muling pagguho ng lupa. Posibleng umabot aniya ng hanggang 2 o 10 buwan ang gagawing pagkukumpuni at pagtatayo ng bagong proteksyon sa naturang kalsada. Sapul Sabado. Isinusulong naman ng EDCOM2 ang pagbabago sa sistema ng pagsususpindi ng klase upang mas maging naayon sa aktwal na kondisyon ng bawat lugar at nakabatay sa scientific data. Hiniling ng komisyon sa Office of the President na amyendahan ng Executive Order No. 66 na ginagamit bilang gabay sa suspension ng classes kapag may bagyo, baha at iba pang kalamidad. Ayon sa pagsusuri ng EDCOM2 sa datos ng DepEd, nasa average na 15 araw ng klase ang nawawala kada school year dahil sa calamity-related suspensions mula yan noong 2024 hanggang 2025 at 2025 hanggang 2026. Batay sa panukala, maaaring magkaroon ng automatic suspension kapag naabot ang itinakdang hazard levels, habang ang local officials at mismong mga paaralan ay maaaring magpatupad ng suspension batay sa kanilang local risk assessment. Naginiit din ng EDCOM2 na hindi dapat automatic ang online classes ang tugon sa suspensyon dahil limitado ang access ng maraming guro at estudyante sa gadgets. Sa halip, iminungkahi ang paggamit ng modules, printed learning materials at home-based learning, pati ang pagkakaroon ng learning continuity plan ng bawat paaralan bago magsimula ang school year. Sapul Sabado. Alas 9:28 na ho ng gabi. Sa iba pa natin mga balita, muling ililipat ang oras ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagkaroon na ng konsensus sa mga senador na baguhin ang kanilang daily schedule at ilipat sa umaga ang regular legislative session at sa hapon naman ang impeachment hearing.
Layo nito na makapaglaan ng mas mahabang oras sa impeachment trial upang mapabilis ang paglilitis at maiwasan na umaabot pa ito sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, target na simulan ang bagong schedule na tuwing hapon sa susunod na linggo. Sa kasalukuyang setup, limitado ang impeachment trial sa umaga dahil kailangan ng Senado na magsagawa ng regular session ng alas 3 ng hapon. Karaniwang umaabot ng 6 hanggang 7 oras ang paglilitis, lalo na sa pagdinig sa mga testigo at paglalahad ng argumento. Samantala, nilinaw ho ni Gatchalian na sa susunod na linggo ay hindi pa po effective itong bagong schedule, bagkus ay posibleng magkaroon pa muli ng caucus, saka pa lamang i-anunsyo ang pinal na adjustment kaugnay ng bagong schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa pool Sabado. Kaugnay ng balitang yan, target ng House Prosecution Panel na matapos ang kanilang paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial bago matapos ang buwan ng Setyembre. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, ito ay para sa mas mabilis na pagtatapos ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Git ni Ridon, suportado ng prosekusyon ang pahayag ni SP Gatchalian na nais niyang matapos ang paglilitis bago sumapit ang buwan ng Setyembre. Gayunman, maaari pa rin anya itong maantala dahil sa sama ng panahon, mga ruling sa ebidensya at oras na kailangan ng depensa at mga senator judge. Sa ngayon, tinatalakay ng prosekusyon ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. Matatanda ang 2 araw na sinuspinde ang paglilitis dahil sa masamang kalagayan ng panahong dala ng habagat, dahilan kaya iminungkahin ng prosekusyon ang mas mahabang hearing kada trial day. Sa pool Sabado. Samantala, iginiit pa rin ni Representative Terry Ridon na sapat na ang testimonya ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, para patunayang nagkaroon ng maling paggamit sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, sinabi ni Acosta na iniutos mismo ni Duterte ang pagbibigay ng 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica noong December 2023. Git ni Ridon, ang naturang transaksyon ang naging batayan ng Commission on Audit sa Notice of Disallowance para sa taong 2023. Samantala, inaasahan ng prosecution panel ang testimonya ni Edward Fajarda na siya namang dating Special Disbursement Officer ng Department of Education. Sa naunang pagdinig, sinabi ni Fajarda na nagbigay siya ng 37.5 million pesos kay Colonel Dennis Nolasco, ang Chief Security Officer ng DepEd, sa utos umano ni Duterte. Pagbibigay din ni Ridon, pagpapasyahan pa ng prosecution panel kung kailangan pang ipatawag sina Lachica at Nolasco bilang mga testigo. Sa pool Sabado. Bukod dyan, ihaharap naman ng House Prosecution Team sa impeachment court ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA bilang mga testigo. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Ridon, ito'y para patunayan naman ang fictitious o gawa-gawa lamang ang mga individual na umano'y tumanggap ng confidential funds ng OVP. Git ni Ridon, ang mga naturang PSA official ang nagsagawa ng pag-aaral at nagbunyag sa mga questionabling pangalan ng recipients. Lumabas aniya sa pagsisiyasat ang mga pangalan sa acknowledgement receipts gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequia at iba pa ay hindi pinanganak, ikinasal o namatay sa Pilipinas dahil wala silang record sa PSA. Pagbibigay din ng mambabatas, patunay ito ng peke at gawa-gawa lamang ang mga nasabing pangalan, nangangahulugan na may kababalaghan at maling paggamit sa pondo ng bayan. Sa pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, nanawagan si Senator Ping Lacson ng mas mahigpit na parusa para sa mga individual na namumuwersa ng iba para magbigay ng maling testimonya. Kasunod ito ng pagbawi ni Orly Gutesa sa kanyang naunang pahayag
kaugnay ng flood control mess. Ayon kay Lacson, dapat magkaroon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng anti-perjury law, lalo tila ginagawa ng pagkakakitaan ng mga gawa-gawang paratang laban sa mga kilalang personalidad. Gate ng senador, dapat itaas sa prison mayor ang parusa para sa perjury at dapat ding panagutin sa batas ang sinumang namumwersa ng mga testigo para maglabas ng mga pekeng testimonya. Sinabi naman ni Lacson na hindi na siya nagulat sa naging revelasyon ni Gutesa dahil naobserbahan din niya ang aniyay pagko-coach ni Senator Rodante Marcoleta sa naturang testigo nang humarap ito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa pool, Sabado. Pinababasura naman ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman ang reklamong plunder, graft at iba pang criminal complaints laban sa kanya kaugnay ng umano'y multi-billion pesos na flood control scandal. Sa kanyang supplemental affidavit, sinabi ni Romualdez na wala ng sapat na ebidensya laban sa kanya matapos bawiin ni Gutesa ang dating security aide ni Zaldico ang mga nauna nitong alegasyon. Una nang sinabi ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee na naghatid siya umano ng mga maleta ng pera na sinasabing kickback mula sa flood control project sa mga tirahan ni Romualdez at Zaldico. Ngunit kalaunan, binawi niya ang kanyang mga pahayag at sinabing pinilit siya at sinuhula ng malaking halaga ng pera ni Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng kwento upang idawit umano si Romualdez. Ayon pa sa dating House Speaker, mahalaga ang testimonya ni Gutesa dahil ito umano ang nagsilbing ugnayan sa pagitan ng sinasabing kickback at sa kanya. Iginit din niyang walang kontraktor, opisyal ng DPWH o ibang testigo ang direktang nagsabing nakatanggap siya ng kickback. Sa pool, Sabado. Babalikan ho natin ang iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:35 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Actually, nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision na ito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Oras na natin, 20 minuto na lang bago mag 10:00 ng gabi. Sa Pool Sabado. Nagbabalik pa rin ho ang programang Sa Pool Sabado. Ako pa rin ho ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Tuloy ho ang ating balitaan. Ibablock na ng ilang telecommunication company sa mga website na nag-i-stream o naglalaman ng video ng school shootings at iba pang uri ng matinding karahasan. Sa magkakahiwalay na pahayag, tiniyak ng Globe Telecom PLDT Incorporated at wireless subsidiary nito na Smart Communications na aalisin ang access sa mga website na nanghihikayat ng karahasan. Ayon sa PLDT, nakatakda nitong i-block ang nasa higit 100 website na nag-i-stream o nag-host ng video ng pamamaril sa mga eskwelahan. Gate pa ng PLDT, hindi sila papayag na magamit ang kanilang network para sa mga content na naglalagay sa panganib sa mga komunidad. Ibinida naman ng Globe at ang anti-child exploitation campaign noong 1 taon kung saan halos 500,000 domains at mga URL na naglalaman ng child sexual abuse at exploitation materials ang kanilang nablock. Ginawa ng mga telco ang pahayag matapos ang nangyaring school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Sa Pool Sabado. Kaugnay po ng balitang yan, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na walang security lapses sa panig ng Ateneo de Zamboanga University kaugnay ng malagim na school shooting. Ayon kay Remulla, dumaan ang menor de edad na shooter sa emergency exit ng paaralan kaya nagawa nitong maipuslit ang baril na ginamit sa krimen. Gate pa ng kalihim, ina-unlock ang naturang emergency exit pagsapit ng 7:30 ng umaga bilang bahagi ng standard security protocol ng eskwelahan. Nabatid na dito dumaan ang suspect bandang 7:50 a.m. kaya nagawa niyang malusutan ng main gate security. Pagbibigay din ni Remulla, walang naging kakulangan ng Ateneo pagdating sa seguridad dahil sumusunod naman ito sa batas at sinecheck pa ang bag ng mga estudyante at sadyang nagkaroon lamang ng oportunidad ang batang shooter. Samantala napag-alaman din na hindi biktima ng bullying ang nasabing shooter at wala rin itong koneksyon sa napatay niyang grade 10 student. Sa Pool Sabado.
Hiniling ng isang mambabatas ang pagbabalangkas ng isang comprehensive national framework para maiwasan ang lahat ng uri ng mga karahasan sa loob ng paaralan. Ang mungkahi ay nakapaloob sa House Resolution number 1379 na iniakda ni Congresswoman Katrina Reco Chuatay na unang distrito ng Zamboanga City sa harap ng malagim na pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Ayon sa kanya, panahon na upang bumuo ng komprehensibong national framework na tututok sa pagpigil sa mga kaparehong school-based violence sa pribado man o mga pampublikong paaralan. Sinabi ng mambabatas na ang tinutukoy na framework ay bubuin ng lahat ng stakeholders na may kinalaman sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa loob ng eskwelahan. Ginawa ng kongresista mula sa unang distrito ng Zamboanga City ang pahayag kaugnay ng kanyang panawagan sa mga kaukulang komite ng Kamara na imbestigahan in aid of legislation ang nangyaring trahedya. Nakasaad din sa kanyang iniharap na resolusyon ang pagpapalakas ng mental health at psychological interventions lalo na sa mga estudyante na nagpapakita ng kakaibang asal habang nasa loob ng paaralan. Sa Pool Sabado. Alas 9:44 na ho ng gabi. Bad news sa ating mga motorista. Inaasahang sisipa muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay po sa 4 na araw na trading sa pandaigdigang merkado, tinatayang tataas ng 2.23 pesos ang kada litro ng diesel. Maaari namang tumaas ng 1.51 pesos ang kada litro ng kerosene, habang 1.4 pesos naman ang posibleng itaas sa gasolina. Ang muling pagsipa ng oil prices ay bunsod pa rin na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa Pool Sabado. Samantala, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang katubigang sakop ng Davao Oriental kaninang alas 2:43 ng hapon. Ayon sa PHIVOX, naitala ang epicenter ng lindol 84 na kilometro mula yan sa timog silangan ng Tarragona, Davao Oriental. Naramdaman ang intensity 2 sa mga bayan ng Mati, Banay-Banay at Manay, habang intensity 1 naman sa mga bayan ng Tarragona, Caraga at Governor Generoso. Wala namang inaasahang pinsala pero posible pa rin ang mga aftershocks. Sa Pool Sabado. Sa iba pang balita, nanalasa naman ang isang ipo-ipo sa bahagi ng karagatan sa barangay Punta Waling Dalisay, dyan ho sa Donsol, Sorsogon, bandang alas 9:30 ng umaga ngayong Sabado. Sa ibinahaging video ni Donsol MDRRMO Officer Armand Garrido, makikita ang nagliparang mga debris at pagtawid ng ipo-ipo mula sa dagat papunta sa mga bahay. Ayon kay Donsol, wala namang residenteng nasaktan, ngunit ilang kabahayan ang nagtamo ng pinsala. Patuloy naman ang isinasagawang assessment ng mga otoridad matapos tumama ang ipo-ipo. Sa Pool Sabado. Arestado ng mga pulis si Marantao, Lanao del Sur Vice Mayor Ali Escandar Unte Alonto III sa Iligan City dahil sa kasong murder at frustrated murder. Ayon sa PNP, naaresto ang vice-alkalde dakong alas 8:45 ng gabi noong Biyernes sa loob ng isang inn. Si Alonto ay may warrant of arrest kaugnay ng kasong murder na walang inirekomendang piyansa at hiwalay na kasong frustrated murder. Batay sa impormasyon, kabilang si Alonto sa most wanted individual sa Marantao, top 3 sa Lanao del Sur at top 4 sa regional list ang wanted persons ng Police Regional Office Northern Mindanao. Sa Pool Sabado. 3 bata naman ang nalunod habang naliligo sa isang beach sa Calapan City Oriental, Mindoro. Ayon kay Calapan City Police Chief Lieutenant Colonel Michael Caragayan, ang mga biktima ay isang 8 taong gulang at 2 6 na taong nagulang. Lumabas sa investigasyon na nagtungo ang mga bata sa beach sa sitio proper Barangay Navotas para dumalo sa isang birthday celebration ng kanilang kaanak. Bandang alas 5:30 ng hapon, napansin ng isang kaanak na nahihirapan ng lumangoy ang mga bata at hindi na makabalik sa Pampanga.
Humingi agad ng tulong ang kanilang mga kasama sa Calapan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gayunman, idineklarang dead on arrival sa ospital ang 3 bata. Nagpaalala naman ng pulisya sa mga magulang at guardian na bantayan ng mabuti ang kanilang mga anak kapag nasa beach, ilog, swimming areas at iba pang lugar na may tubig. Sa Pool Sabado. Patay ang 2 katao habang isa naman ang sugatan matapos pagbabarilin ang sinasakyan nila sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong nakaraang Huwebes. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, patungong Cotabato City mula sa Dato Unsay ang mga biktima ng paputukan sila ng mga hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo. Nasawi sa lugar ang 56 anyos na driver at 40 anyos niyang pasahero habang isang manggagawang kasama nila ang dinala sa ospital. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga suspect at motibo sa likod ng krimen. Sa Pool Sabado. Mas pinaigting pa ng pulisya ang mga hakbang nito para mapanagot ang mga nagnanakaw ng mga pasilidad at materyales para sa distribusyon ng kuryente. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., hindi nagtatapos sa pag-aresto ang kanilang aksyon laban sa mga sangkot sa naturang ilegal na gawain. Giti Nartates, titiyakin ng hanay na masasampahan ng matibay na kaso ang mga suspect sa tulong ng Department of Justice. Pagbibigay diin ng PNP Chief, mahalagang maprotektahan ang distribusyon ng kuryente sa bansa dahil mahalaga ang papel nito hindi lamang sa ekonomiya kundi sa buhay ng mga Pilipino. Ang sinumang mahuhuling sangkot sa nasabing krimen ay mahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmissions Lines Act of 1994. Sa Pool Sabado. Naglabas ang Department of Budget and Management ng karagdagang 1.855 billion pesos na pondo para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para sa zero balance billing. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang healthcare services sa mga pampublikong ospital. Gate ni Castro na sa 1.04 billion pesos ng naturang pondo ay gagamitin para sa pagbibigay ng mga serbisyong medikal sa PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang health services, nasa 15 million pesos naman ang nakalaan para sa paggamot ng dystonia Parkinsonism o lubag syndrome. Tiniyak naman ng pamahalaan na ang pagpapalabas ng nasabing pondo ay alinsunod sa umiiral na budget execution rules at requirements upang masigurong magagamit ito ng tama. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito ho sa programang Sa Pool Sabado. Pero bago ho tayo magpaalam, batiin pa rin natin ang ating mga viewers at listeners na nag-tune in at sumama ho sa ating programa dito ho sa Pool Sabado. Magandang gabi sa ating mga nasa YouTube Live at sa ating Facebook Live. Ayan, magandang gabi kay Kuyang JP Acuña, kay ayan, sa kanyang nanay Vicky Acuña at pamangkin na si Nia na may bolang Acuña all the way from Tangos South, Navotas City. At of course kay Ma'am Ria Soto, maraming salamat po sa inyong suporta. At kay Rostin Andre Mejia, hello daw at watching and traveling from Park Suites sa Siena Business Park sa Bradco Avenue sa Paranaque City. Magandang gabi din kay Mon Rods. Ayan, watching from Magsaysay, Palawan. At ayan. Sabi ni Ma'am Ria, sana daw i-investigate ang teacher sa mga quiz at exams ng shooter na binigay niya kaya nadismaya ang shooter at nagawang mamaril. So actually, Ma'am Ria, at sa kaalaman na rin ho ng ating mga viewers at listeners ngayong gabi,
Sa panayam ho ng DZRH kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi daw ho siya kumbinsido na may kinalaman sa grades itong nangyaring insidente dyan ho sa Ateneo de Zamboanga University, sapagkat sa kanila hong nagpapatuloy na investigasyon. Emphasis ho dun sa nagpapatuloy sapagkat mahirap pa daw maglabas ng konklusyon dito sa naturang insidente. Pero sa kanilang pagsusuri sa cellphone nitong estudyanteng shooter, napag-alaman ho nila na noong buwan pa lamang ng Marso, exposed na siya sa mga violenteng content online. At kumbaga minomonitor daw nito yung mga serial killer at mga mass murderer. Ibig sabihin may mga video at talagang pinag-aaralan daw nitong batang ito yung kanilang mga galaw. At kung mapapansin ninyo, kabubukas lamang ng klase nitong buwan ng Hunyo, kung nagkakamali, at ibig sabihin hindi pa ito yung masyado pang maaga para masabing may kinalaman nito sa grado, sapagkat kakaumpisa pa lamang ng klase. So ayun ho, yun ho ang statement ni DILG Secretary Remulla. At syempre hindi na ho natin ipapalabas at ipapakita yung naturang video. Pero nabanggit din ho ng kalihim ng DILG na hindi rin ito pinuntirya yung kanyang guro. So yun ho yung initial na mga impormasyon na nakuha natin mula sa DILG. Gayon din sa nagpapatuloy na investigasyon ng Philippine National Police. At siguro kung mapapansin ho ninyo, para sa inyo po ba, ano po ba ang inyong tingin sa kasong ito, at ano ba dapat ang maging aksyon ng pamahalaan? Kasi nakikita ho natin na may mga adjustments na hong ginagawa ang pamunuan ng mga paaralan, hindi lang ho dyan sa Ateneo de Zamboanga, kundi sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Una na yan, yung ginagawang pag-i-inspeksyon sa mga bag ng mga estudyanteng pumapasok. Kung matatandaan ninyo yung nung nangyaring shooting incident dyan naman sa Tacloban City, at sinundan niyan nung pagpapatupad nga nung inspection sa bag inspection bago pumasok yung mga estudyante, inabot napakahaba nung pila. May mga estudyante na maaga nga pumasok pero nalilate na sila sa klase dahil nga kailangang isa-isahin Diba, may mga gamit din na ipinagbabawal ng dalhin sa school. Meron din naman na diskarte yung mga guro. Sinasabi nila na parang isusurrender muna itong mga kagamitan na ito at kukunin lamang kapag kailangan na at oras o may kaukulang oras na gagamitin ito para sa kanilang mga school activities. May mga school din na meron na silang mga scanner, diba? Yung mga electric scanner. Bukod dito, meron na ring i-deploy na hanay ng kapulisan sa mga pampublikong paaralan, if I'm not mistaken. Pero ang bilin sa kanila ay dapat hindi sila naka-combat uniform. At tama po, sabi ho dito sa ating comment section, mayroon ding transparent bag. In fact, ipinatutupad na yan sa ilang mga paaralan. Transparent bag na yung ginagamit. Pero sana ho mas hindi lang ho sana sa panig ng mga paaralan at ng mga estudyante yung nagiging adjustment. Sana tignan din ho ng pamahalaan yung dahilan. Isa sa mga dahilan, hindi man yung punot dulo nito, pero kabilang, 'di ba, sa mga dahilan kung bakit nga ba nangyari yung ganitong insidente. At ito yung pagkakaroon ng access nitong mga kabataang ito sa mga firearms. Lisensyado man yan o hindi, kailangan, although binabanggit naman ito ni Secretary John Vic Remulla, yung kahalagahan ng responsible gun ownership.
Pero feeling ko hindi pa siya ganun kaano. Ito personal na opinion lamang ito, pero parang hindi pa siya ganoon ka na-amplify. So sana ho mas ingayan pa natin na bukod tama naman na kailangan magkaroon din, maging proactive, hindi lang basta reactive yung ating mga paaralan, yung ating law enforcement agencies, pero sana magkaroon din ng atensyon, bigyan din ng atensyon itong kaugnay ng responsible, yung pagiging responsable sa panig ho ng mga gun owners, kasi una sa lahat hindi ho dapat wala hong access sa mga ganitong armas sa mga kabataan. Diba? Although may mga sport na kinabibilangan yung may connection sa ganitong larangan, pero kailangan ng mas mataas, diba? Mas pinaigting na seguridad. Bukod dito, may mga action na rin yung mga telco, ating mga telecommunication company, nabanggit ho natin kanina sa ating balita, na ilan sa kanila ay aalisin na or ibablock na nila sa kanilang network yung mga video na may kinalaman sa karahasan, yung mga website na nag-host ng mga ganitong uri ng video. Sa panig ng ating mga magulang at mga guardian, mas siguro pag-ibayuhin pa natin yung pagbabantay at kung maaari bawasan yung screen time na ibinibigay sa ating mga inaalagaang mga bata. Tutukan pa natin kung ano ba yung kanilang mga website na binubuksan at kung sino yung kanilang mga nakakausap. Kasi I understand, dapat ho kasi nating iwasan yung talagang pagpo-point ng fingers o paninisi doon sa mga laro. Diba? Kailangan mas pagtuunan natin ng pansin yung pagkakaroon ng access. Kasi meron na mga ipinatutupad na security measures itong mga larong ito. Pero kailangan din kasi siyang sabayan ng aksyon mula sa ating pamahalaan at of course sa mga magulang o sa mga guardian nitong mga batang ito. So antabayanan ho natin yung magiging development sa kaugnay ng balitang iyan at sa panig ho natin mga social media user maging responsable din ho tayo sa pagpapakalat o sa ating presensya online at iwasan nating magpakalat ng mga video na may kinalaman sa school shooting upang hindi ho tayo maging makadagdag pa sa perwisyo na nararanasan at trauma ang nararamdaman ng mga biktima ng nabanggit na insidente. Muli ito ho ang programang Sapul Sabado. Ako po ang inyong nakasama sa isang oras sa balitaan sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH News. Ito po si Kyle Bulias, ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ho ang programang Gabi ng Misteryo. Kasama po sila kay Ray Sibayan. Pilipinas ang ating oras. 1 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi. Alam